Mag Magandang hapon sa lahat, mga kababayan ko at yung lahat ng mga taga superhero. Kasi tuloy yung aking kuwan. At lahat ng mga taga superhero, magandang hapon din. At lalo na kay big superhero Sir Adrian. Si Sir Elmer Bautista Francisco. At siyempre, ganun nga nabanggit ko kay Sir Adrian pala. Ganun din kay paring Glenn Garcia Hivania, saka kay Insan William Mangkaw Espina, no? Regards sa kanila at good luck naman sa kanilang itong detour journey. God bless sa kanila. At ganun din sa lahat ng mga katribuhan, kay NCIP ng head office, attorney itong si itong Jennifer pala, si Buglas ng Kidapawan City, at saka kay Attorney Leonor Palatintayo ng National Office, at kay NCIP Chief Danny Gubato ng Bislig City, NCIP, at saka office pala, at saka kay Ma'am Fedapar ng NCIP din Bislig City, at siyempre sa lahat ng mga IPMR, lalo na kay Dato Luloy Mercader ng Barubo Municipal, Surigao del Sur, Municipal IPMR. Ganon din kay Dato Dinlayan ng Bukidnon, itong si Onyok Velasco, at Dato Dimapuro Taliano ng San Luis, Agusan del Sur, kay Dato Adan Rinanti Perez Conde ng San Miguel, Surigao del Sur, Tribo Manobo, kay Dato Kadaugan Victor Ibanez, at sa kanyang buting may asawa si Agaw Bae Maruam Marisa Cruspero. At siyempre lahat ng mga supporters o members, officers ng superhero, at itong mga viewers din, lahat ng mga viewers, mga kababayan, na sana nandiyan kayo sa magandang kalagayan sa mga oras na ito, at lahat ng ating mga layunin ngayon, o ating mga pangarap, na sana itong palatuntunay na ito, dayon kamo o bayan ko, hosted by yours truly, Dato Barodi ng Tribo Manobo, Kamayo ng Barubo Surigao del Sur, Rafi Shiga Kirubin Espina, na sana gabayan tayo ng Panginoon sa ating mga pagsisikap na makamit natin ang ating mga pangarap, mga aspirations, ika nga. At hindi na tayo magtatagal, yung aking palatuntunan sa ngayon ay itong mga putopiko ko, mga kababayan, apat din, Unang topiko ay itong aquamarine resources, capture and extraction. Pangalawa, itong the mystery of sea clams, lalo na itong big sea clams, na tinatawag nating locally called takyubo o taklubo. At ang pangatlo, itong proposal ng Barubo Fisheries Development Project or BFDP, at ang pang-apat ay ang ating agri-copra product and trading. So sana naman hindi kayo magsasawa sa pagsubaybay nitong
aking programa, no? Pang-anim na yata ito episode. Itong araw na ito, April 15, 2021, mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. So, sana naman na kayo ay sa pagpapanood ng aking mga video clips o kaya naman ito mga slides na hindi kayo mainip o magsasawa sa kapapunod nito. So, umpisa natin sa topiko number 1, itong aquamarine resources, na panoorin niyo muna ang aking video clip na at least may mapupulot kayo na anong mga idea at anong maibahagi niyong mga opinion o kaya naman mga solusyon sa ating mga marine resources. Siya nga pala, maraming salamat din kay Sir Adrian sa kanyang technical expertise bilang technical director ng ating EFI Jeepney Station o teleradyo. So, Sir Adrian, palabas mo, no? Go ahead sa ating topic number 1, yung video clip na yan. Para panoorin yung mga kababayan. Good morning mga kababayan, no? Sa lahat ng sulok ng ating mundo. Ngayon ay Martes, no? April 13, 2021. At nandito tayo ngayon sa Sitio Lawis, Barangay Banahaw ng Lianga, Surigao del Sur, mga kababayan, no? At lalo na ito mga taga-superhero sa aking big superhero na si Sir Elmer Bautista Francisco. Sa mga lahat, no? Sa mga dato, katribuhan na hindi ko, wala akong kudigo sa ibang mga pangalan, no? So ito yung lugar na ito, no? At ito yung Lianga, oh. Maano mo, yung operator ng ating kasamaan si friend Eliorin Chu, Eliorin Manligis Chu. Siya yung Regional 13 o Region 13 Caraga President ng Labor Sector. So ito yung mga kababayan, no? Yan yung Lianga, Surigao del Sur. Ito yung karagatan dito na ating pupuntahan ngayon, alamin ang tinatawag na lobster seedlings o fingerlings farming. So yan yung dakapa na yan na meron silang itong tinatawag na lobster seedlings farming o fingerlings. Kaya alamin natin kung ano ba talaga, ano ginagawa, ano bang kikitain dito, magkano, no? So, at itong lugar na ito, mga kababayan, ito rin ang beach resorts. Maraming beach resorts dito sa lugar na ito, itong Sitio Lawis, no? Yan o, mga beach resorts, mga cottages na yan. Pero sa araw na ito, dahil Martes ngayon, so wala kayo gaanong tao. Maraming tao dito pag araw ng Sabado o Linggo. At siyempre, dahil nandiyan pa rin yung health protocols, kaya limitado talaga ang movement ng mga tao dito at presensya nila dahil sa binabawal pa rin ang mass gathering. Pero sa bagay, medyo nararanasan na dito ng mga kababayan natin, ang mga tao dito yung parang unti-unti na back to normal na sila. So, yung mga babatiin ko rin yung aking mga kaklase, no, na nasa abroad, lalo na kay Nori o classmate Nori Ronquillo Belt na laging sumusuporta itong Zoom program namin. At sa Canada naman kay Marites de Makiling, at yung kasamahan ko rin sa Fishport na nasa Maryland ngayon, USA, si Joe Bacaltos. So
Later on, tutunghayan natin ang kagandahan ng hanap buhay na ito na pantawid, no, sa kahirapan dito sa lugar ng Sitio Lawis. So ito ang mga mangingisda dito. Sila talaga ang ating mga gusto nating makausap, matanong kung paano ito kumbaga para bang inaalagaan itong mga lobster na ito. O, maraming salamat, no. Tutunghayan natin mamaya sa kabilang dako. Okay, so nandito na tayo mga kababayan. Itong lugar nito, yung mga taga Sitio Lawis, no? Ito yung dagdag hanap buhay nila. Nakakatulong sa panahon ng pandemya, itong COVID-19, sa kahirapan. Ito yung mga kababayan, yung tinatawag na lobster fingerlings o seedlings. O, yan, tunghayan natin. O, malaking bagay ito sa pamumuhay nila o kabuhayan na at least man lang may pantawid. Pwede ko bang malaman ito? Sinong in charge nito sa yung kung magkano ba ito? Paano to inaalagaan? O magkano bang per kilo nito? Sir? Hindi, sa ngayon, ang ganitong kuan, pagputi, ang presyo ngayon, 85. Ang bawat kilo? Ang isa. Bawat isa? Bawat isa. Ay, so hindi pala per kilo mga kababayan, no? Bawat isa pala, 85 pesos. Oo. So, ganun. Pag ganito, ayan, in-export nyo ito eh. Vietnam, Kailan ba kayo nag-umpisa nito, sir? noong February lang. Ay, ito lang February Kasi 2021. seasonal lang to. Ay, ganun. Tapos din pag June, pagdating ng June. Pagdating ng June, wala na ito. So, malaking tulong na ito. Ito nga, tingnan mo mga kababayan dito. Marami-rami nga sila. Mga tao dito na ito yung dagdag hanap buhay nila. So, kahit pa paano. At siyempre, yung buyer nyo naman, galing sa anong lugar sila? Ito, Mga binibili. Mangagoy, Surigao. Ay, dinadala pala sa Mangagoy, Davao. Bislig City, Surigao del Sur. At doon sa Surigao City naman, may mga buyer. Doon nila inaalagahan itong lobsters na ito. Okay na doon, basing mamatay. Yan dito sa Sitio Lawis, Barangay Banahaw, Lianga, Surigao del Sur. So, ibig sabihin sa next na naman, season by next year na naman. Ay, okay. So, maraming salamat, sir. No? Okay. At mga kababayan, yung palang sabi ko, na-interview ko kanina, hindi lang pala isang buyer lang. 3 buyer pala ang nandito ngayon, yung sa kabilang mga kubo-kubo, may 2 pang buyer, no? So ito yun. At ito nga, yung mga taga rito, no? Ayan sila, ito yung mga asawa nila, ay yun ang hanap buhay, no, ng itong lobster fingerlings o seedlings farming. So mga ito, residents ng Sitio Lawis, Barangay Banahaw, Lianga, Surigao del Sur. Ito, anong pangalan nito? Mary Joy Ibaga, no? Ito yung anak ko. So, malaking tulong pala ito sa inyo, sa kabuhayan nyo, Ma'am Mary Joy. Malaking tulong ito. Okay, so, wow, at least, ilan yung anak nyo? Kaisa pa lang. So, ito, anong pangalan mo? What's your name? Your name, please? Nahiya, mga kababayan. So, maraming salamat, ma'am, no, sa iyong pagpunta sa aming interview. Thank you. Maraming salamat, mga... Alright, so mga kababayan, we are now going to the area, the farm of lobsters, fingerlings or seedlings. You know, the one who is maneuvering is
our Region 13 Caraga President of the Labor Sector, friend Eliorin Manligis Chu. So of his industry, of course, this feature is in success. And look at the surrounding here. Okay, so this is of course the area now, near the area. Okay, that this is Lianga, Surigao del Sur, the Lianga. This is called Lianga Bay here. Oh, that's the surrounding. So nice, no? The environment is so nice. They're still intact, and of course, those who are our avid viewers abroad have, I know, the interest to visit this area, and at least we know that we are in economic crisis due to COVID-19 pandemic, but at least we can have the, livelihood for the solution to the crisis for the meantime, because the farming of lobsters is seasonal, meaning up to June only, from February to June. So it will be next year again to have this livelihood. All right, so we are now here and we are looking for somebody to be interviewed, aqua farmer. Okay, so this one, itong mga ito, akala nga natin mga basura nakalutang, pero sa totoo lang ito ay mga control ng mga bato na nasa ilalim daw, na doon pumapasok ang mga lobsters, o tinatawag locally known as banagan, no? In Tagalog it is also banagan. Here in Mindanao it is also called banagan, or even the Visayas. So far as I know, it's only here in Lianga, Surigao del Sur that the farming of lobsters is available, and it is particularly here in Sitio Lawis, part of Barangay Banahaw, Lianga, Surigao del Sur. That's right. And so they are here, no? So having their industry so that they could at least look for the means of the day. At least that price of 80 or 90 per kilo is already sufficient to be able to at least cope up or cope with their daily needs. So here, meron na tayo siguro ma-interview, makausap na farmer doon sa dulo. So siguro naman at least malaman natin kung paano ito ginagawa, yung mga ganyan. So dito na lang tayo sa malapit-lapit. Yan siya ang ating kakausapin, no? Ang buong akala ko talaga nung una ay ito'y mga basura, pero hindi naman siya napupunta doon sa playa o sa tabi. O kaya dito na lang tayo siguro sa isa. Ito ay pokot, ayun pala, yun na lang siguro siya, no? Okay, so thank you muna, no? Okay. So yan yun, mga kababayan, no? Ito yung mga banagan farmer. Yan, kinukuha na nila yung bato
At yan, siyempre, pinupulot nila yung mga banagan o lobsters na yan. So ito yun, no? Ang paraan kung paano nila mahuli ang mga banagan na yan o lobsters. So at least hindi man siguro ganun kahirap, pero at saka ang panahon naman ay maganda, no? Kaaya-aya ang paligid. So at least sila ay masaya, no? At nakakatulong talaga ang ganitong klaseng hanap buhay, itong farming of lobsters. So yan, ito. Kaso hindi lang natin sila makausap dahil nga mahirap naman na hindi tayo makakalapit dahil itong ating sasakyan ay maliit lang, itong non-motorized bangka, no? So yan ang ating area na kung saan dito ang mga namamahay ang mga banagan o lobsters. At yun, kinukuha nila pala, mga bato pala yan sa ilalim, nilalagay nila yung mga bato at araw-araw tuwing umaga binubunot nila ang bato na yan, kinukuha nga kasi nandyan nga yung mga yung dyan pumapasok nga yung mga lobsters sa mga butas-butas ng mga bato na yan. At siyempre dito na lang kinukuha na mismo sa dito sa bangka na disagwan. So yan pa sila, oh. Ang daming mga bato pala. Hindi lang pala isang bato ang nilalagay nila, mga kababayan. Marami palang bato. Siguro ito may mga kanya-kanyang may-ari, nagpa-farm at alam nila kung kaninong bato yan. Alam din nila kung sa kanila yung mga bato na nilalagay dun sa ilalim ng karagatan. So far, so good. At maraming salamat sa lahat sa inyong papanood ng ganitong aming tinatawag na aqua marine farming dito sa Sitio Lawis, Barangay Banahaw, Lianga, Surigao del Sur. Okay, salamat at God bless. Thank you so much, Sir Adrian, at sa lahat ng mga nanonood, ng mga avid viewers nitong programa nito. Dayon kamo o bayan ko. At kayo nang bahala, no, magbigay ng opinion o solusyon. Kasi sa ganang akin, bagamat kailangan natin ang sustainable development at siyempre ating relief for the present crisis dahil nga sa pandemic na ito na kailangan ng mga tao ngayon ang livelihood. Pero para sa akin, mga kababayan, dapat ito ay mayroon talagang sustainability. Dahil kawawa naman, hindi ko naman hinahadlangan ang mga kababayan natin na namumuhay sa ganitong klaseng proyekto. Pero sana naman idaan sa maayos na paraan, lalo na itong ating mga marine resources, hindi lang sa lobsters, pati na sa iba. Kasi nga, pag mura talaga, no, dapat meron tayong tinatawag na breeding ground. Kasi ang inaalala ko, mga kababayan, baka ang patutunguhan ito is total depletion or scarcity of lobster resources. Kasi mura pa lang hinuhuli na. So, paano na yan? Paano ang reproduction ng ating mga lobsters na yan kung sa mura pang kumbaga sa murang edad o days old pa lang kinukuha na. At napupunta nga doon sa nabanggit na Mangagoy o Bislig, ay Bislig City nga, sa Surigao City,
At sana doon meron talaga silang parang sanctuary ng mga lobsters na doon magkaroon ng breeding ground para sa ganon hindi maubusan ang ating supply ng lobsters. Kasi sa ngayon mukhang bihira ng lobsters natin eh. Actually, ang napag-alaman ko mga kababayan, 70 to 80 species of lobsters. Yan ang totoo talaga. Pero ayun ko kung ilang species na lang sa ngayon. So far, after sa segment na ito, nalaman ko na meron din palang lobsters doon sa karatig na bayan sa Lingid, Surigao del Sur. So, sana itong ating mga pagsisikap may kaakibat na sustainable development. Kasi pag walang sustainability sa ating mga aquamarine products or resources, yan ay hindi ko matatawag na complete or total development kasi wala nang matatamasa ng ating mga next generations. Baka hindi na nila makikita ano ang itsura ng lobster sa totoo. Kumbaga sa totoong o actual na o physical ng lobster mismo. At siyempre, para sa kalaman din ng iba, bilang sharing ito, na nabanggit ko na out of 80 to 90 species of lobsters, there are only 2 kinds of main lobsters. Itong clawed at spiny lobsters. So, sa ngayon, para sa akin nga, wala kong sinasabi na tutol ako sa ganitong klaseng hanap buhay. Ang inalala ko lang na baka magkaroon ng total depletion balang araw. At sana bilang panawagan ko rin sa ating pamahalaan na mabigyan ng sapat na sabihin nating mga paraphernalia na itong ating mga machinery na itong ating mga kababayan, mga fishermen na meron silang mga capacity o kakayahan sa pamamagitan ng tulong ng gobyerno na maisaayos ang lahat ng kanilang mga activity doon na at least maprotektahan natin ang ganitong klaseng species na lobsters at pati ang environment. At siyempre, the top of all is our livelihood. Kasi kailangan natin sa panahon ngayon na meron tayong solusyon sa ating dinaranas na krisis dulot ng COVID-19 pandemya. At ngayon, dadako na naman tayo sa pangalawang topiko mga kababayan kasi baka kapusin tayo ng oras. Itong tungkol naman sa the mystery of sea clams, lalo na itong big sea clams, no? At talagang ito ay mabanggit natin yung history itself, yung nakaraan sa parang since time immemorial, no? At siyempre itong kasalukuyan. Kaya kung maaari, kung okay sa inyo na sana matunghayan niyo pa rin ang ating pangalawang topiko, yung slide na lang ang itsura ng ating mga sea clams noon. Go ahead, Sir Adrian. Oo. So yan yun mga kababayan, marami ang mga pictures. Ang lalaki pa ng mga sea clams noon. So thank you, sir. Balik sa dito lang sa studio ko, balik. So mga kababayan ko, kailangan kasi natin ng sinabi ko nga kanina, sustainability. At itong siklam na ito, mayroon pang parang super laki na parang bahay kubo. Yan, malaki, pero sabi nga daw sa napag-alaman ko, although siguro unrecorded history ito, nasa kapanahonan ni Lapu-Lapu,
Kasi itong si Lapu-Lapu, mga kababayan, nagtampo mula dito sa Mindanao nga, tribong Manobo sila, dito sa Kamindanawan, sa Agusan, Surigao. Kasi yung mama niya o nanay niya Manobo. Doon sila nanirahan pansamantala sa bandang Kabisayaan malapit. May isla dyan malapit sa Cebu. Ngayon, dahil sa hindi nagustuhan ng mga magulang ang nagustuhan, napupusuan ni Lapu-Lapu na gusto niyang mapangasawa, nagtampo sa mga magulang kaya naglayas. Pumunta dito sa Mindanao, sa Agusan, Surigao, at sabi nga daw may mga anak daw siya dito sa mga katribuhan namin, mga katribuhan na. Ngayon, pero unrecorded yan, whether it is true or false. So nasa sa inyo lang. Pero nung the Battle of Mactan, ito namang si Dato Limasawa, mali ang informasyon, no? Na sabi, nilulusob na raw ni Magellan ang Mactan. Kasi sabi nga, pagkatapos ng binyagan nga naganap doon kay Hari Humabon at itong si Reyna Juana, sinabi ni Haring Humabon na meron dahil siyang gusto mabinyagan doon sa Mactan itong si Raha Lapu-Lapu. So kaya pinunta ni Magellan at ang mga crew members niya. Ito namang si Dato o Raha Limasawa, mali ang impormasyon na sabi nilusob na raw ang Mactan. So kaya pumunta kaagad si Lapu-Lapu at doon nagkaroon nga ng sabihin nating Battle of Mactan. Alam na natin bago lang na celebrate, i-commemorate itong 500 years, no, ng Christianity ng Pilipinas. Yang sinakyan daw ni Magellan, mga kababayan, ito rang napakalaking siklam na parang bahay. So kung totoo man yan, noon, ang laki pala mayroon palang malaking takyubo na parang bahay. Siguro bahay siguro yung parang bahay kubo, yun na siguro ganun kalaki. Pero nasa sa inyo lang kung totoo hindi yan. Yan lang naibahagi ko sa inyo na parang sabihin nating pang-aliw na lang sa bang history. Malay natin nga kung totoo yun kasi mahirap din ang sasakyan ng araw bihira ng mga barko noon. So kaya malaking katanungan kung bakit nakarating si Lapu-Lapu kaagad doon sa Mactan. At yun yung past. Itong present naman, kitang-kita nga natin na yung mga siklams na yan, takyubo, yung mga basyo na lang. Nakatambak. Sabi raw, may bumibili raw. Whether it is true or not, sana kung meron mang bumibili, ito dapat ay legal. Kasi nabanggit na pag-alamang ko noon, bago ang pandemya, ibinalita nga sa TV na sabing may hinuhuli daw ng mga siklams na yan. So, kung talagang ito ay bawal, so dapat lang na sundin natin ang batas. Pero kung legal na ito, kasi may nagsasabi na legal na raw, so dapat may permit. Kaya bilang babala sa mga may-ari ng mga takyubo na siklams, kailangan tiyakin nyo na may pupunta dyan na mga buyer na sana may walang permit sila kasi mahirap na. Pananugutan nyo yan sa ating pamahalaan. At panawagan ko rin sa ating pamahalaan na sana may breeding din o culture ng ating siklams para naman mabalik itong ganong kalaki. Yung ipakita kong slide na yan na masyadong malaki. Pero kasi ngayon wala na kong nakikita na ganun kalaki. Kaya hahalo daw sa mga cosmetics. Yan ang mga talk of the community sa mga araw na ito. So malaking tulong ito sa ating mga kababayan in this time of crisis due to pandemic.
Kasi sa totoo lang, ang dami talagang mga kababayan natin na nagugutom sa ngayon. At palagay ko nga nawala ng buhay dahil sa gutom. So, lalo na itong mga facilities na kinakailangan para sa development ng ating fishery at siyempre sa na sustainable na hindi ma-deplete ang ating mga marine resources. Kasi tulad nga nitong danggit na merong breeding ground dito sa Barobo. Kasi dati nga ang daming sagana ng mga isda dito, lalo nitong danggit. Masarap ang klase ng danggit dito mga kababayan.